So yung ating part 1 is about awareness. Can you please type dyan awareness? So anong ibig sabihin dito? Kailangan wake up, wake up, wake up, gising, gising. Wala, naalala nyo yung kay Todi, sino ba yun? Si Phylon? Hoy, gising! Di ba? Naalala nyo yung parang napaghahalata yung mga kapanahunan natin, ano? So sabi po dito sa Hosea chapter 4 verse 6, many people are destroyed for lack of knowledge. Uulitin ko po, no? Sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, isulat niyo po ito, no? Many people are destroyed for lack of knowledge. So yung kakulangan po talaga ng kaalaman, yung po yung malalagay po tayo sa alanganin. And that is the reason we have behind, no? Why plugging into the system is very, very vital, is very, very important. If you have watched my reels, no? Kanina po yata yon, na yung negosyo natin is pwedeng lagpasan mo pa ang income ng kapitan ng barko, yung mga engineers, pwede mo pang lagpasan ang kita ng mga doktor eh. 'Di ba? Pero wala po tayong hinihingi na criterion or educational training para po natin makuha or magkaroon po tayo ng ganong income. There is no such requirement o walang diploma. Kaya yung continuous learning, ipossess po natin yan sa ating heart, sa ating pong puso. Napaka-importante na we need to plug into the system. That is it po, no? So because sabi nga po sa Hosea chapter 4 verse 6, many people are destroyed for lack of knowledge. So can you please type the word knowledge? So knowledge is very important. Knowledge is very, very important. And now, ano po ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Be transformed by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, yung pagbabago natin sa behavior po natin, okay, Coach Candice, malikot yung, yung camera mo, nakakahilo. Okay po. So, i-steady mo po, please. So anong ibig sabihin po, no? Yung sinasabi dito sa Romans chapter 12 verse 2, can you please jot down? Romans 12 verse 2, chapter 12 verse 2, be transformed by renewing your mind. So, napaka-importante na yung mindset natin, alam natin yun, na si Live Good, delayed gratification concept ito. So kumbaga, alam natin yung mindset natin na we need to educate ourselves, we need to learn and earn at the same time. So anong ibig sabihin po dito? Ang awareness ay hindi lang simpleng alam mo na. Yung awareness, ibig sabihin po ng awareness, hindi ibig sabihin na alam mo na. Ang awareness, ibig sabihin, bukas na ang isip natin. Open na yung minds natin. Nakita mo na ang opportunity. Yun po yung ibig sabihin doon. Nakita na natin yung opportunity at naiintindihan na din po natin ang system. So maliwanag po sa atin na yung sinasabi po ng Romans chapter 12 verse 2, be transformed by renewing of your mind. So meaning to say, the first thing that we are going to fix is the mindset. It's really the mindset. Can you please type the mindset? Kasi doon po nag-uumpisa yung thoughts. Kasi whatever the thoughts na meron tayo, it becomes our feelings. Na pag sinabing mo, ang hirap pala mag-live good, naku, negative na yung mga tao, ang hirap pala, ang tagal pala kumita, di ba? That is your mindset. So what would you feel? You will feel negatively. Kasi yun yung finid natin sa mind. And then, yung actions po natin, hindi na mo magko-cooperate yun. Kasi yun yung tinanak natin sa ating isip. That's why this mindset is really very, very powerful. Kaya tandian natin yung sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, be transformed by renewing of your mind. So ngayon, andun na tayo sa awareness, Pero tandaan po natin, awareness is not transformation. Can you please jot it down? Awareness is not transformation. Hindi ibig sabihin na alam na natin si Live Good, is matatransformed na po tayo. Maraming may alam, pero walang pagbabago. Agree or agree? Agree or agree po tayo? Maraming may alam na nila si Live Good, but the question is, nagbago ba? Maraming educated, pero walang resulta. Guilty po ako dito. Because, why? There is something lacking in me also. So ngayon, kasi ang awareness, simula pa lang yan.
hindi yan ang finish line. So yung ginagawa natin ngayon, bukas na yung isip natin mga coaches. May Live Good Family, open na yung ating vessel. Open na yung ating mind. Open na yung heart natin. So what we gonna do right now is to push that kind level of awareness na maging responsible po tayo. Okay? So ngayon, paano natin maa-apply itong level of awareness na to sa ating negosyo dito kay Live Good? Paano ba natin yan mai-apply? Alam mo na ang system, alam mo na mag-invite, alam na natin mag follow up, alam na natin paano tayo mapupuno ang matrix, alam na natin yun, it should be through duplication. That is why, ina-encourage natin ang bawat isa na just the simple power of 2, mapupuno natin ang matrix. Go for bronze in your first week or in your first month, pass it on, duplicate, and maximize the matrix. Kasi, na-estudyuhan na natin, na-study na natin that if in the first week, lahat tayo nagpa-power of 2, 15 weeks pa lang or less than 4 months, lahat tayo kumikita na. Lahat tayo masagana na. But the question is, bakit hindi natin ginagawa na mapuno agad yung matrix natin? What is that something that delaying us or holding us down or holding us back? Bakit hindi tayo na-i-excite, no? Na magkaroon tayo ng rapid result of making $2,000 to $16,000. Are you with me? So meaning to say, meron pa talagang kulang. Alam na natin ang potential, yung global reach, yung passive income. Grabe na natin, alam na natin yung diamond pool. Alam na natin yung matching bonus at saka generational bonus. Alam na natin how powerful the products. Hindi ba tayo natatakam-takam na lahat ng products sa international pack ay mainom po natin para maging healthy tayo, mabigyan po tayo ng longer life, at yung ating pamilya is ma-prevent yung sakit. So ang dami nating motivating factor na pwedeng pagkuhanan sa kung ano ang meron po tayo. Pero tanungin natin ang sarili natin. This is the hard question. Ginagawa mo ba talaga? Consistently. Ginagawa mo ba talaga? Consistently. With discipline. Can you please give an honest answer? I know that you can answer that. Ngayon, if the answer is consistent, I'm not consistent, something has to change. The pattern should be changed. The answer is consistency. So ngayon, are you learning on this, mga coaches? Are you getting this? Ngayon, let's go to some reflection. Top 3 reflection. Top 3 reflections. Ano na ang alam mo ngayon na dati hindi mo alam? Sulat niyo po ito, no? Kasi mayroon po ako mga questions na ibabato na hindi natin kayang sagutin lahat agad ngayon, but I would like to take it as an assignment. Okay lang po ba yon? You do your assignment because mamaya as we continue, meron po tayong mga screening, no? Doon natin malalaman at makikita yung sarili natin. Yung mga maraming blind spots po natin, makikita po natin ngayon sa session na to. Kaya tandaan niyo po yung sinabi ko kanina, pagpasok natin ngayon, it's not the same thing pag lumabas tayo sa Zoom na to. So, the top 3 questions, number 1 is, ano na ang alam mo ngayon na dati hindi mo alam? So, you got to answer that question. And number 2, may ginagawa ka ba based sa awareness mo? Try to be honest as much as you can to yourself because this is evaluation. Self-assessment, self-evaluation para makita natin yung sarili natin na mag-move sa atin into attaining the goal that we wanted to achieve. And number 3, reflection. So kung alam mo na ang gagawin, bakit hindi mo pa ginagawa? Like for example, ako, alam ko na yung power hour sa akin is very powerful. Because basically, when I was starting building the business, talagang hindi power hour yun, mga coaches. Andun talaga yung rat-rat talaga ako.
Talagang massive calling, massive talking to people. And for me, identified ko talaga na this is the lacking on me. Focus on my power hour. So, maybe I am consistent already sa aking, ano ba yun? Sa aking contents, sa aking Facebook. Yes, praise God, yung aking ad campaign sa like campaign, nasa 1,800 na po doon sa aking page. Dati 600 lang po yon. And then, what else? Nakikita ko na, marami na pong nagva-viral. Yung post ko nung last week, nasa 40,000 views na po. So, 200 plus na shares. So, nagkakaroon na po siya ng exponential growth. Pero, may kulang pa po sa akin, yung power hour. So, just be honest to yourself in answering these top 3 reflections. Number 1, ulitin ko po, no? Ano na ang alam mo ngayon na dati hindi mo alam? Number 2, may ginagawa ka ba based sa awareness mo? And number 3, kung alam mo na ang gagawin, bakit hindi mo pa ginagawa? Okay? So, naintindihan po natin yon. So, that's the part 1, which is awareness. Punta na po tayo doon sa part 2. Since bukas na yung isip po natin, ano yung part 2 na kailangan po nating maintindihan ng malalim? Mga coaches, mga Live Good family, it's all about responsibility. Can you please type on the chat box, responsibility? Sa mga hindi makakatapos po nito, like si Pastor, no, brown out daw sa kanila. And then for those na sa tingin nyo, na this speaks hard to your heart, kindly share this to your team. Naka-live po tayo sa academy. So ngayon, part 2 is we talk about responsibility. Ikaw na ang may hawak. Hindi na si Upline, hindi na ako. Hindi na si Live Good, hindi na yung system, hindi na yung platform. Ikaw na ang may hawak sa responsibility na yan. Because aware ka na eh. Alam mo na eh that we have an opportunity of a lifetime. A business that is sisiw mani popcorn. Alam mo na yon. So ano ang sabi ng Luke chapter 12 verse 48? Luke chapter 12 verse 48. For unto whom soever much is given, of him shall be much required. For unto whomsoever is much given, of him shall be much required. Ulitin ko po, no? Luke chapter 12, verse 48. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. So anong ibig sabihin po dito sa verse na to? Kapag may awareness na tayo, automatic may kasama po yung responsibility. Kapag may awareness na tayo, may kasama po yung responsibility. So awareness is equals responsibility. Hindi ka na pwedeng mag-excuse, hindi ka na pwedeng magpanggap na hindi ko alam. Kasi alam mo na eh. Alam na natin. Because now, since alam na natin, you are already accountable. I am accountable. You are also accountable. Ang knowledge mo, may katapat na expectation. Nagigets po natin to? So binigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman, pero may katapat po na responsibilidad yung kaalaman po na yan. Kasi yung formula of success is mindset plus action equals result. Kaya sinasabi po natin dito na education, nagpa-plug in po tayo, tapos power of 2 tayo. Pag pinag-combine nyo yung dalawa na yan na nandyan sa kamay mo nakasalalay, sasabog po talaga tayo. So yung awareness natin na yan, samahan po natin ng responsibility. So now, hindi na lang ikaw aware. You are already accountable. Ang knowledge mo, may katapat na expectations. May sinasabi si Coach Vic dito. Ano sabi ni Coach Vic? Basahin po natin. Spider's quote daw. Great power comes great responsibility. Amen. So ngayon, ano yung ating application sa Live Good dito? May training ka,
may upline ka, may sistema ka. So, ang tanong is, bakit walang resulta? Let us not get hurt. Okay po, this is an evaluation for us. Kumbaga, reality check po tayo. So, kung hindi dahil kulang, no? Hindi dahil kulang, kundi dahil hindi pa natin inaako ang responsibility. Agree po ba tayo doon? Maaaring alam na po natin, pero we are not taking that responsibility yet. Kaya dito, importante po yung, ano mo yun, yung parang job mentality. 'Di ba pag pumapasok tayo sa office, tatrabahuin mo talaga eh. Kasi kung hindi natin tatrabahuin yun, masisisante tayo. And we need to be at the office by 8 o'clock. Kasi pag hindi, 'di ba, maaaring deducted ang sweldo natin o kaya naman maku-call out tayo ng ating pong mga boss. Are you with me? Although this is your business, but we need to have that job mentality na kailangan may structure tayo. Kaso nga lang, sa sobrang liit kasi ni Livegood ng puhunan, parang okay lang, parang ipetix ko to. Eh wala naman tayong boss, si upline mo, hindi naman manager. Hindi mo naman boss si upline. You are the CEO of your business. Nakakaligtaan natin, nakasalalay sa atin yung responsibility ng paglago ng negosyo natin. So, ibig sabihin, hindi kulang, no? Hindi kulang. Kundi, hindi pa natin inaako yung responsibility. Ibig sabihin, we're not yet taking charge. Hindi namin na-practice what we learn. Tama po tayo doon, Ma'am Maribel, no? Kasi kailangan po natin ng continuous practice. Kaya by Monday po, we're gonna be teaching you the direct messaging method. Kasi yung direct messaging, yan po yung pinaka-popular at pinaka-practical na dapat po nating gawin in building the business. So ngayon, so nag-learn po ba tayo doon, no? Ibig sabihin, kung paano mo hinahandle ang responsibility mo sa business, that is the reflection. Can you please uh, uh, jot down this, no? Ito po yung ating po mga reflection para sa responsibility. Kanina po, meron po tayong top 3 reflection na pinasulat ko po sa inyo about awareness. Okay, na ngayon pupunta naman tayo doon sa top 3 questions or reflection about responsibility. So part 1 is awareness, part 2 is responsibility. And here are the top 3 reflection. So please bear with me kasi wala nga po tayong PowerPoint, no? And I want you to jot down po yung mga questions para mas ma-review po natin ito. So reflection number 1 is paano mo hinahandle ang responsibility mo sa business? Can you please jot it down? Okay? Paano, number 1 is paano mo hinahandle ang responsibility mo sa business? And I encourage everybody to please answer that question. Hindi mo naman na kailangang sabihin pa yan sa akin or sa upline mo, pero deep inside your heart, alam mo ang sagot. And if you want to practice the word accountability, pwede mong i-discuss yan sa upline mo kung nagpapacoach ka. So, number 2 is, saan ka nagkukulang? Action o discipline? You answer that also to yourself. Kasi pag aware tayo na ito yung mga key areas, ito yung mga blockage, ito yung mga blind spots, na hindi ko to nakikita sa sarili ko. Pero kaya pala, kulang ako ng aksyon. Kaya pala, kasi kulang ako ng disiplina. Ngayon, excited, bukas hindi. Ngayon, magpa-plug in, sa susunod hindi. Kaya pala, kasi hindi ako consistent. Nagigets natin? Kaya pala. So, ito yung mga aha moments natin na mai-evaluate natin sa sarili natin nasaan tayo. Number 3, kung magiging honest ka, responsible ka ba talaga? Can you please jot it down? So mga coaches, napaka-powerful po nitong ating topic ngayon. I know. Dito po natin makikita yung mga blind spots po natin. If we will just be responsible enough to jot down the notes na tinatanong po natin. Ngayon, kung hindi man kayo nakakapag-jot down notes, pwede po kayong mag-review uli.
Ang question, magre-review ba tayo? 'Di ba? So, next, part 3. So, number 1, awareness. Number 2 is responsibility. And number 3, pupunta na po tayo doon sa devotion. Bakit kailangan natin ang devotion? Hindi lang sipag, kundi alignment. Ano sabi ni Coach V kanina? Apart from God, we are nothing. Kaya maraming tao po, nag-ended up na pagod, exhausted, kasi nakukulangan po sila ng power na nanggagaling po sa taas. Sa ano po ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, ibig sabihin, ang batayan po natin is yung pagtitiwala natin sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya sa atin yung tamang tao, tamang karunungan, tamang courage, tamang application ng humility, lahat ng kinakailangan po nating requirements or criterion para mag-successful tayo, ibibigay kung nandoon po yung tiwala natin. And what else? Andito po yung mga pangako ng Diyos sa atin. Nakasulat po. At sabi po sa Matthew 6:33, pinag-usapan po natin to last session na meron tayo. But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin po natin talaga siya. And during our topic last time is pinag-aralan din po natin na we have to pray. We have to pray. Okay? So, ano po ang ating pong explanation po dito? Hindi sapat na masipag lang tayo. Hindi po sapat na masipag lamang po tayo. Maraming masipag pero mali ang direksyon. Maraming masipag pero mali ang direksyon. Maraming busy pero walang alignment. 'Di ba? Tingnan mo, ang dami pong masisipag eh. 'Di ba? Like for example, yung nagkakargador. Talagang ang sipag niya, binubuhat niya. Pero bakit kapos pa rin, no? Yung achievement. Maaaring yung plataforma ang kulang. So tayo, aware na tayo doon na pag trinabaho natin to, pag naging responsible tayo, we will really become very successful. At maaaring itong isang ito, maaaring ito ang kulang sa atin. So, balikan po natin, memorize po natin ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. And then yung Matthew 6:33. These are very basic po na mga biblical verse na kailangan pong panghawakan po natin. Kasi yung salita ng Diyos, buhay po yan. Buhay po yan. Kasi promise niya po yan sa atin. So, hindi lang sapat ang sipag. At kailangan, ibig sabihin, we have to take that devotions. At ang devotions, ibig sabihin, daily connection with God. Now let us ask, do we have that daily connection with the Lord? Upon waking up, sa Kanya ba tayo nagsosurrender? And number 2, daily surrender. Sinusuko ba natin sa Panginoon yung araw natin? Or we just do it our own way? And daily guidance. So ito yung ibig sabihin po ng devotion. Imaginein mo, aware ka na, may responsibility ka na, sasamahan mo ng devotions, ano kaya ang mangyayari? Hindi na lang ito effort, mga may Live Good family. Hindi na lang ito all about effort, kundi anong meron na dito sa atin? Total alignment. Can you please type alignment? Can you please type alignment? Kasi that's what we are practicing, no? Na we are building the new identity in building our Live Good business, having God at the center of this. Kasi I believe, pag ito isinapuso po talaga natin, and we own it, we take charge, we take the responsibility that the success of our business relies on our hand, and having God at the center of what we do, magical things will happen. Can you please say amen? Can you please say amen? Grabe po ito, no? Amen. Oh, anong nangyari? Bakit nag-echo ako? So, ayan po, no? So, pati yung Zoom, no, naging excited. Pasensya na po kayo ha, pag masyado nang maragsa si Coach V, no? Hindi po ako galit. Hindi po ako galit, Bisaya lang. Kasi ang mga waray, alam niyo po, pag magsalita, minsan gusto ko sana pong maging
Ilonggo, no? Gusto kong, siguro kailangan kong tumira sa Iloilo para maging malambot po yung aking pong pagsasalita. Kasi because of my pitch, a lot of people, I'm being misunderstood po, no? Pero sana I don't sound like, alam mo yon, sana po sweet naman ang dating sa inyo. Paumanhin naman po, no? Patawad. Hindi po ako galit. Energetic lang. Okay, sige, let's continue po, no? So ano pong ibig sabihin dito, no? Hindi na lang tayo nag-e-effort, kundi aligned na tayo sa Panginoon. Kasi sa kanya yung source eh. Anak tayo, 'di ba? Siya tatay natin. Tagapagbana po tayo ng success. So ngayon, ano yung application? Paano natin 'to i-apply sa ating pong negosyo? Bago tayo mag-message, magdasal po tayo. Lord, i-bless niyo po ako itong kakausapin ko. 'Di ba? Just have that short prayer. Are we practicing that? Na para ma-enlighten, yung ifa-follow up mo, ipag-pray over mo yun. Yung product na i-deliver mo, ipag-pray over mo na Lord, itong factor 4 na to, kumilos po ito doon sa iinom. Alam niyo ba na pati ganun, pinagpipray ko po yun, na magsalita po yung product na to doon sa taong gagamit. So we need to be prayerful mga coaches. So bago tayo mag-decide in anything, we have to ask for wisdom. So, yung ginagawa kasi dito natin, hindi lang kasi business. Hindi lang kasi business yung ginagawa natin mga coaches. Ano to? Ano to, Live Good Family yung ginagawa natin? Mission ito. Mission ito. Calling natin ito. Nakita na natin eh, to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alam na natin yun eh. Ang gaganda ng product. So pag nasaan po nating makagamit tayo para maging confident tayo na ma-share talaga natin confidently to people na we have this kind of products and we have this kind of opportunity. Kaya ang goal natin, pag-aaralan po natin by next week, yung mga susunod na linggo, is paano nyo marirecover yung return of investment nyo. Nag-ROI ka na ba? Paano ka ba kikita? So, mga ganun po na ang tema po natin ng masterclass po natin. So, punta po tayo dun sa top 3 reflection po natin. Top 3 reflection. Doon po tayo sa devotion. Number 1, isulat nyo po dyan, may daily devotion ka ba o puro action ka lang? May daily devotion ka ba or puro action ka lang? Baka hataw lang tayo ng hataw, nakakalimot tayong mag-pray, humingi ng wisdom. Tapos number 2, sana po na nasulat natin yun. Number 2 is, ina-acknowledge mo ba si God sa decision mo? Do you acknowledge God in your decision? And number 3, connected ka ba o pagod ka lang? Kasi pag hindi talaga tayo rooted, hindi tayo grounded, mai-exhaust po tayo. Ako may mga araw po na guilty po ako. Kaya I made a promise talaga na hindi ko talaga i-skip yung devotional prayer ko in the morning. Kasi sometimes, nai-skip ko siya because, alam mo yon yung may tumawag, kaya I refuse to answer call in the morning, no? Kasi nadidistract na po ako. And then nakikita ko po yung resulta. Yung parang maghapon ko, chaotic. Pero imaginin mo ngayon ang ganda ng flow ng mag-apon ko kasi ang ganda ng devotional prayer ko kanina. Nakapag-zumba na ako, ay nakapag-exercise ako ng 45 minutes, naka 6,200 steps ako, nakapaghugas, nakapaglinis ako sa bahay, nakapag-coaching call ako sa coach ko. Imagine mo, ang dami ko nagawa, nakapaggawa ako nitong trainings na to, nakapaggawa ako ng content ko, and then I found my time na na parang productive. Why? Because of the devotion, because of the connection, because of the meditation. Kaya meditation and devotion is really very, very important. So number 1, awareness. Number 2 is responsibility. Number 3 is devotion. So pag ito po pre-practice po natin mga coaches, day by day, makikita po natin result will change. Result will happen. So number 4 is the consequences. May result ang lahat. At kung hindi man tayo magiging responsible at hindi man tayo magdi-devotion, alam po natin ang consequence. Walang result. Are you learning on this? So ano pong sabi po dito sa consequences? Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 'Di ba? Whatever we deposit is what we withdraw. Ano yung itinanim, yun din po ang ating pong aanihin.
Nag-ani po tayo ng discipline, ay nagtanim po tayo ng discipline, nagtanim tayo ng action, nagtanim tayo ng teachability, nagtanim tayo ng attitude, nagtanim tayo ng tamang values, ng action, ng massive action. Ano yung aanihin po natin? Result. Pero kung naging irresponsible po tayo, kahit alam na po natin, aware na po tayo, but we just simply neglect the responsibility that we should take on, we have to face the consequences. Ganun lamang po yun. So, walang neutral sa buhay, may Live Good Family. Either nagpuro progress ka, or either nagde-delay ka. Dalawa lang yun. Everyday may tanim, at everyday may bunga. Kaya kung tuloy-tuloy po tayo nagpo-prospect, tuloy-tuloy po tayo nagbi-build ng relationship, tuloy-tuloy po tayo nag-aaral, nag-i-execute, we are not waiting for the right timing. Everybody, we must learn. Alala ko nun, nung nag-content ako nung first time, mga 1 month din siguro yun. Bokya po talaga ako. Wala pong halos nagla-like. Wala pong halos nag-views. Tapos bakit kaya, no? We undergo a series of evaluation. So, napansin ko din sa pakikipag-usap ng tao. So, yung practice na yan, kaya nagiging 1:1 ang deal na pag nagiging aral ka na talaga. Kasi alam mo na yung pasikot-sikot ng business mo on how you gonna bring the conversation with your client or with your prospects. Kasi na-practice mo. Natuto ka ng paano mag-prospect, ano yung tama. Kaya yung direct messaging na gagawin po natin next week, practice it, practice. Kasi kahit bigyan ko po kayo ng sandamakmak po na script, nandoon po yun sa ating pong prospecting, nandoon po yun sa ating pong trainings. That is why we need to do our assignment. Yung ating prospecting. Kasi kung hindi natin yun mamasterin, hindi natin yun uulit-ulitin, hindi natin uulit-ulitin, paano po tayo matututo? So meaning to say, no, everyday may tanim, everyday may bunga. So yung application po natin ito sa Live Good, kapag wala po tayong follow-up, walang sign-up. Kapag wala po tayong action, wala po tayong income. That is the consequence. So meaning to say, hindi pala complicated yung system natin. Simple lang, pero kailangan siyang gawin. Can you please type on the chat box? Simple lang. Simple. Can you please type the word simple? Simpleng-simple lang po. Napakaliit ng puhunan po natin. Galing na tayo mga coaches sa 20,000 na pay-in, sa 50,000 na pay-in, sa 100,000 na pay-in, 18,000 na pay-in. Pero bakit hindi tayo nakakapagpa-sign up ng 3,000? Napaka-low ticket entry. Walang quota, tinanggal ang lahat ng pahirap, pero bakit hindi pa rin natin ito napapagtatagumpayanan? Maybe because we are not taking charge. We are not responsible enough. Kasi aware na tayo eh. Maybe because we are not having that devotion with the Lord. And that is basically the consequences. So, anong ibig sabihin, no? Ang ganda, no? Na-gets niyo po? So, ngayon, punta muna tayo doon sa top reflection. Sa reflection po natin. Sulat niyo po ito, no? Okay? Number 1, ano ang bunga ng ginagawa mo ngayon? That is for you to answer. Okay? Number 2, kung tuloy-tuloy ito for 90 days, anong magiging result mo? Imaginein mo, no? From now on, until 90 days, tuloy-tuloy mong in-apply itong ating mga natututunan, awareness, responsibility, devotion, consequences. Tinuloy-tuloy natin, no, na i-apply, gawin kung ano yung mga dapat gawin. Tinuloy-tuloy natin for 3 months. Ano ang magiging resulta mo? Number 3, gusto mo ba ang direksyon ng buhay mo ngayon? For things to change, we need to change. For things to get better, we need to be better. Alam mo, naalala ko tuloy yung anak ko, no? Hindi ko naman sila tinuruan talaga, pero naririnig kasi nila yan sa akin. Pero hit hard talaga sa akin kasi binalik. Mama, paano magbabago yung figura mo, yung weight mo, yung timbang mo,
kung wala kang babaguhin sa kinakain mo. Kasi yung kinakain ko na lang ngayon, guys, shirataki na nga yan, ginawang half cup. Half cup yung sinaing. Tapos yung half cup na yon, kakainin ko ng 2 meals. Parang gusto kong maiyak, no? Pero alam nyo ba, nang nilagyan niya ako ng punong-puno ng mga gulay, ng ulam, ma, hindi mo kailangan ng busog. Walang namamatay sa gutom. Grabe talaga, no? Parang doktor na yung anak ko. Tapos yung nag-hit hard sa akin, kung wala kang babaguhin, ma, walang pagbabago dyan sa katawan mo, sa sarili mo. So parang ganun din po sa atin, ano? Meron tayong gustong maabot kay Live Good. Meron talagang radical change tayong gagawin. Awareness, responsibility, devotion, and face the consequences. Because if we are going to apply being responsible and being aware, the consequences is positive. Pero kung naging responsible po tayo, tapos hindi tayo nagtitake ng devotion natin, the consequences, alam na po natin. Nagets po natin. Ngayon, dyan po yung ating pong part 1. Can you please type if nag-learn tayo? Dahil pupunta na po tayo sa part 2 ng ating pong topic for tonight. So did you learn? Can you please type heart emoji or type learn kung nag-learn po tayo sa part 1? Maganda po ba ang ating natutunan sa part 1? Nag-hit hard po ba talaga sa atin yon? Nag-speaks po ba sa atin yan, mga coaches, o wala? Can you please type on the chat box kung nag-learn po tayo? Beneficial po ba yung learning na yon? Sounds simple, pero may ouch. Tama po? May ouch po ba? May ouch? Ayan ano. So pag na-ouch po tayo, good sign po yon. Ibig sabihin, we are open for growth. Ibig sabihin, ina-admit natin na something has to change. Okay? Ayan po, si Candy, si Coach Vic. So what about yung iba? Gawin po nating engaging. So paramdam po natin na nandito po tayo. Can you please type learn kung nag-learn po tayo, mga coaches? So ayan, no? So yung iba hindi talaga nag-learn. Hindi pala nag-learn yung iba. Sorry naman. Okay, punta na po tayo sa part 5. Sa ating pong part 5, no? Because part 1, okay, part 2, part 3, part 5 na po tayo. Okay. So ito po yung setting up rules. Setting rules. Okay. Pag ang rules po ay pinagkasunduan na, halimbawa sa bahay, mga magulang, 'di ba? Nagbibigay tayo ng rules sa ating mga anak. Anak, may curfew tayo ha. So, ganito tayo. Kailangan alas 8, kung alas 9 man yan, everybody is already in the house. So, pag nag-yes ang mga anak, ibig sabihin, hindi na yun rules. Agreement na yun. Gets po? Naintindihan po natin, mga coaches. So ngayon, bakit natin sineset up ang rules? Kasi last time, we talk about agreements, we talk about structure sa sarili natin, at gumagawa din po tayo ng structure para sa team po natin. So why is this important? Why is it that setting up a rules is very important? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 40, let all things be done decently and in order. Let all things be done decently and in order. So meaning to say, inaayos po natin. Kumbaga yung mga lubak-lubak natin, yung mga wala sa ayos nating mga ginagawa, we have to fix it in orderly manner. So, ang rules po, hindi po yan para kontrolin po tayo. Rules are not control. Rules are protection for growth. Rules are protection for growth. Ba't po na tayo nandito po sa Live Good? Bakit po natin ginagawang mag-aral, mag-training, maging best version of ourselves? Because we want to grow. And in that process of growth, andyan po yung mga standards. Andyan po yung mga structures. At lalong-lalo na po, napaka-importante po ng rules. So kaya pala sometimes, since wala po tayong rules, wala po tayong structure sa ating pagninegosyo, nagiging masyado po tayong at random. At random. Come what may. Que sira-sira. Whatever will be, will be. 'Di ba? Ganun, majority ganun eh. Bahala na.
Kung ano na lang ang mangyari, yun na lang yun. Narinig nyo ba yun? Pero sa totoo lang, disaster po yun. Yung ugali na bahala na. So rules are protection for growth. So naintindihan po natin mga coaches. So kapag tinanggap mo na ang rules, nagiging agreement na po siya. So pag meron na po tayong rules, no? Halimbawa, you set up a rule to yourself. Okay, Bilma, you have to set my rule for myself is I need to come up with my 1 hour power hour. Pag hindi mo yan ginawa, Bilma, may pitik ka talaga sa akin, pipitikin talaga kita. Yung something like that ba? That you have to penalize yourself, no? Na, hindi ka kakain ng 1 meal a day pag hindi ka nag 1 hour power hour. So kumbaga, that is your rule for yourself to have that structure. Kasi doon po natin ma-establish po yung discipline. So kapag tinanggap na natin ang rules, nagiging agreement na siya. At kapag may agreement, halimbawa tayo po dito sa team, sa Soaring Eagles International, pag nagkaroon po tayo ng rules, halimbawa ngayon, no, we gonna set up rules, no? At pag nag-agree na po tayong lahat, hindi na po siya rules. Agreement na po siya. Okay? At pag tayo po ay nagkaroon ng agreement, mga coaches, sa ating team, no? Sa ating team, nagkakaroon po tayo ng culture. Nagkakaroon po tayo ng duplication. At nagkakaroon po tayo ng growth. That is why we have to finish 9 o'clock. Okay po? We have to finish 9 o'clock. And for those who want to stay, you may stay. Pero hindi po kayo obligadong mag-stay. Nagigets po? So ngayon, okay, tuloy po tayo. So ito po yung ating po mga suggested team agreements, no? Number 1 is be on time. Pagdating po ng alas 7, pasok na po tayo sa Zoom. Even finalo up ka ng upline o hindi. Because time is compensated to money. Diba? Kung paano tayo nagsasayang ng oras, ganun po tayo sa real na buhay. So be on time. Number 2, attend trainings consistently. And number 3, be accountable. Update your upline. Ito po is nasa sa atin po ito, no? Kumbaga, if you really want, kasi magre-resonate ito sa atin, no? Kung paano natin to i-apply sa totoong buhay. So meaning to say, pag hindi tayo naging responsible, we are aware on this, pero hindi tayo naging responsible, we know already the consequences. Wala, nothing to blame. You cannot blame your upline, you cannot blame the community. It's already your own responsibility. Kasi hindi tayo naging accountable. So be accountable, respect communication, reply, respond. Number 5, practice daily activity. Ano yon? Invites, follow-ups. And number 6, no excuses. Only solutions mindset. Because excuses are dream killers. Declare no excuses. Excuses are well-planned lies. Diba? So ngayon, halimbawa, if you are an accountable leader, hindi ka makaka-attend, you just simply chat your upline, meron akong commitment, I cannot make it, so magre-review na lang ako sa ating academy. Something like that. And that's, hindi yon para mag-feel good ang upline mo. That is you yourself showing responsible enough. If you want to embody the word responsibility to yourself, gusto mong ma-embody yung criteria na yon, you have to be accountable to yourself. Okay? And number 7 is stay plugged in. Yung system para sa'yo. Okay, so sa akin, ito po yung akin po mga suggested rules, no? So ngayon may questions. Agree ba tayo doon sa being on time? Can you please type yes diyan sa ating pong chat box? Being on time, agree po tayo mga coaches? Type yes if yes. Okay? Bakit po tayo mag-aano ng be on time? Para makapag-umpisa po tayo na mabilis, no? At hindi po tayo malate, magabihin, mapuyat. So number 2, attend trainings consistently. So bakit kailangan natin mag-attend ng trainings consistently? Iba-iba po ang topic po natin, 'di ba? Yung mga learnings natin, parang sayang na hindi natin napakinggan, no? Hindi napakinggan ng team. So be accountable, update your upline. Kasi imaginein mo, pag being accountable, na ipasa mo ito sa generation to generation ng team natin, ito yung naging team culture. Ano kaya mangyayari sa team natin?
Ang sarap, di ba? Kasi naka-align po tayo. And number 4, respect communication. Reply, respond. Gawin po natin na healthy yung ating pong mga GC. Mag-post po tayo doon, mag-acknowledge po tayo para at least people are watching us. We are attracting of who we become. Can we have that kind of agreement? Okay? Can we have that kind of rules? And then practice daily activities. Invites, follow up. Okay ba tayo doon? So no excuses, only solutions mindset. So andun po tayo sa ease and flow lang. Ease and flow. So, kung hindi, hindi. Kung ano, kumbaga, wag naman natin i-penalize yung tao. Kasi the more tayo nagre-resist, alam mo yon, pag nagre-resist po tayo, mas lalong nagiging mabigat. Okay? Ease and flow po tayo. Can you please type the word ease and flow? And number 7 is stay plugged in. Pag ito nag-agree po tayo, ay pag itong rules natin ngayon is mapag-agreehan natin, ibig sabihin, hindi na po ito rules. Agreement na po ito. Okay? So ngayon, paano natin to? Bakit kailangan po natin ito ma-establish? Kasi ang leader na walang system, mahina po ang team. Leader without a system, ibig sabihin, weak team, mahina ang team. Ang leader na may agreement, meron pong duplication. Halimbawa, Coach Vic, ikaw, yung leader mo, sinet up mo itong ating rules sa kanya, diniscuss mo. Hello? So meaning to say, aligned kayo, you are accountable to each other. May duplication? May growth? Yes. May structure? Yes. So pag ganun ang culture natin, walang hindi magsasucceed. Kasi disiplinado tayo, structured tayo. Because we are talking here all about structure. We are talking here all about system. Okay? So next, no? Ano po yung reflection po natin dito? Ito po ang tanong. Number 1, ready ka na bang mag-commit sa agreement? Ready ka namang mag-commit sa agreement? So number 2, you have to answer this po, no? Sagutan po natin ito. So itong mga reflection questions na to, I will summarize this and put this in our GC. And please take that as your assignment. Pero for now, I would suggest jot down notes. Kasi baka hindi ako makapag-send dahil I'm busy, no? Pero nevertheless, please jot down notes. Ready ka na bang mag-commit sa agreement? Number 2, anong rule ang pinaka-challenging sa'yo? Ano yung rule na pinaka-challenging sa'yo? So, answer that question. And number 3 is, ano ang mangyayari sa team kung walang system? Imagine mo kung lahat tayo walang commitment, a-attend o hindi a-attend, hindi magpa-participate, gaganahan po tayo. Kayo mga coaches, what do you think? Ano kaya mangyayari sa team natin pag wala po tayong sistema? So I hope na nag-make sense po ba sa atin ang rules? Okay? So I hope no we have 7 stated rules here. At we gonna to discuss na lang po uli natin yon later sa ating pong discussion. Ngayon, punta na po tayo. Next topic na po tayo, part 6. The root cause of problems. Ano po yung causes ng mga problema na nangyayari po sa buhay natin? Number 1, broken agreements. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 5, better is it that thou should not bow than thou shouldn't bow and not pay. Ang hirap naman ito. Parang this is King James. So hanapin po natin yung verse ng NIV. Okay? So Ecclesiastes chapter 5 verse 5. Okay. Better. Okay. Tagalogin na lang po natin. Mas mabuti pang huwag kang mangako kung hindi mo rin tutuparin. Pero kung nangako ka, panindigan mo. That is, yan po yung ibig sabihin. Ibig sabihin po ng Ecclesiastes 5:5, nangako ka pero hindi ginawa. So that is the number 1 cause of problems, broken agreements. Bakit natin to dinidiscuss po dito? Because might we have a commitment, no? Pero hindi naman natin ginawa yung part natin. So number 2 is unrealistic expectation. Ano po ang sabi po dito sa Proverbs chapter 13 verse 12?
Hope deferred maketh the heart sick. Proverbs chapter 13, verse 12. Gusto agad result, pero walang proseso. Kapag ang inaasahan mo ay laging nadidelay, nakaka-frustrate at nakakapanghina ng loob. Pero kapag natupad na ang desire mo, parang buhay na muling sumibol. So yun po yun. Yun yung kagandahan na ibig sabihin, sa journey natin dito sa Libgod, parang ang tagal ng result, parang walang nangyayari, parang gusto mo nang sumuko. Pero tandaan po natin, delay is not denial. Delay is not denial. So kung tuloy-tuloy tayo sa action, kung tuloy-tuloy tayo sa consistency at sa faith, sa devotion, sa responsibility, darating ang araw na lahat ng pinagharapan natin magbubunga rin. Magbubunga rin. So, anong point natin dito? Don't quit in the season of delay because your harvest is already being prepared. Sabi nga ni Coach Vic, nandoon na tayo, nagro-rooting tayo ngayon. Maaring hindi pa natin nakikita yung bunga, pero we are rooting. Are you learning on this? Learning po tayo so far? Maganda ba yung topic na ganito? Are we blessed? So next is, ano nga uli yung mga causes ng problem? Number 1 is broken agreements. Hindi nyo po ito ma-apply lang sa business. You can apply this into your life, into your family. Ma-apply po natin to sa mga kaibigan natin, sa mga karelasyon natin. Broken agreements is the root cause of problem. Nangako ka, nangutang, hindi binayaran on time. That's a broken agreement. So number 2 is unrealistic expectation. So yung tayo ay nangangarap tayo na mag-diamond pero hindi nagmamatch yung goal natin sa ginagawa natin. And number 3 is average thinking. Average thinking, sabi po sa Proverbs chapter 23 verse 7. Sabi niya po dito, for as he thinketh in his heart, so is he. So meaning to say, small thinking, ibig sabihin, small result. Kung ano ang laman ng isip mo at ang puso mo, iyon ang magiging reality ng buhay mo. So kung iniisip natin ang live good na pang load-load lang, pang chill-chill lang, 'di ba? Pang pastime lang kasi bored tayo para may community lang. Yun lang din ang mangyayari. Pero kung iniisip mo yung live good, ito ang magiging katuparan ng mga pangarap mo para sa pamilya mo. Ito yung katuparan ng freedom na hinahangad mo, ng kalayaan na gusto mo, yung financial freedom, yung health freedom, whatever freedom you want to achieve in life, ibig sabihin yun ang magiging reality ng buhay natin. So kung halimbawa, no, yung pagbibuild ng Live Good, katumbas ito ng laya mo na makakauwi ka na sa Pilipinas at makakasama mo ang iyong pamilya. O kaya naman, itong pagbibuild ko ng Live Good, dito ako makakapag-iwan ng legacy para sa mga anak ko. Na makapagpatayo ako ng bahay, may kanya-kanya silang pinto, na at least, iwanan ko man sila, hindi na sila mangungupa, may bahay na sila, meron silang maaalala na nanay ko ang nagpagawa nito. What is that in your mind that you really want to achieve? So hindi na lang ito tungkol sa iniisip mo minsan, kundi sa pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. So yung application natin dito is, kung iniisip mo na hindi mo kaya, na hindi ako magaling, hindi ako magiging successful, hindi ako pang success, iyan din ang magiging result natin. That's why we have to be very careful on what we think, who we are. Iyan ang magiging resulta mo. So avoid sabotage. Pero kung papalitan mo ito ng kaya ko to. I am growing every day. I am learning on this topic. Can you please type on the chat box? I am learning. I am learning now. I am designed to succeed. Kung yan ang ating mga declaration, unti-unting mag-iiba po ang result po natin. At mag-iiba ang result po natin. So please chat it down, no? So what is the point here, no? Your life always follow the direction of your dominant thoughts. Kung ano yung nasa isip po talaga natin, mangyayari.
Grabe po talaga. Ako ngayon para po akong turumpo. Hindi ko ma-imagine na tapos na ako sa aking exercise, natapos ko yung coaching ko, nagawa ko, ang dami-dami kong nagawa for the day. Pero sinet ko yun sa mind ko na tatapusin ko to ngayon. Pinag-pray ko yun. Kaya kung gusto mong mabago ang buhay mo, simulan mo na baguhin ang pag-iisip mo. Again and again, it's all in the mindset. So reflection. Ano po yung reflection natin dito? Top 3 questions. Number 1, saan ka dito nagre-relate? Kasi yung application natin sa LiveGood, pwedeng try ko lang, baka may mag-sign up. Try ko lang, baka para sa akin to. So meaning to say, walang growth. Pero kung andun po yung commitment mindset natin, commit mindset talaga, breakthrough yan. Kasi hindi ka papayag na walang mangyayari sa'yo dito. Hindi ako papayag na walang mangyayari. Kailangan may mangyari. Makadalawa lang ako at maturuan ko yung dalawa na kumuha ng dalawa. Aandar na yan at i-repeat ko siya. Diba? Saan pa pupunta itong pagpa-plug in ko kung hindi ako matututo at i-apply ko, magiging responsible ako, magde-devotion ako, and I have to reap the rewards of this. 'Di ba? So it's really your kind of thinking. So number 3 causes of problems. Number 1, broken agreements. Nangako ka sa sarili mo na gagawin ko to. Gagawin ko tong live good na to. Kaso nga lang, na-reject ka lang ng isang beses, dinedma mo na kasi yung best friend mo hindi sumali sa'yo. Nag-broken agreement ka para sa sarili mo, sa pangako mo. Number 2, unrealistic expectation. Pinangarap mo na maging gold, maging platinum, maging diamond. Pero ano yung ginagawa natin? Hindi sila congruent. And number 3 is average thinking. Chill-chill lang ang thinking natin. So ano yung ating pong reflection dito? Saan ka nag-relate? Number 2, may broken agreement ka ba sa sarili mo? Number 3, nag-iisip ka ba like a leader or like an average? Nag-iisip ka ba like a leader or like an average? So please answer those 3 questions. So I have 20 minutes to finish yung ating coaching session. So itong coaching session na to, ilalagay ko po ito, napaka-importante po nito because kung yung part 1 po natin na nakita po natin, no, marami na po tayong learning. Itong second part na to, no, this is very, very important kasi magiging transformational po tayo dito. So, my Live Good family, okay, we got to answer this. I have prepared 5 questions. It's activity or it's part, no, na kung saan sasagutan po natin ito. At lahat ng mga questions kanina, please process that. I-process po natin yan and please let us be honest as much as possible. Kasi kung magiging honest po tayo, doon po tayo magkakaroon po ng learning. Doon po tayo magkakaroon talaga ng clarity. So, pupunta na po tayo sa second part. Ito po yung clarity ng ating pong vision. The clarity of our vision. The clarity of our goals. Ang sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 2. Sulat niyo po, no? Habakkuk chapter 2 verse 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run it that read it. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read it. So anong ibig sabihin po dito, no? Habakkuk chapter 2 verse 2. Ano pong ibig sabihin po dito? Habakkuk. Kailangan po nating maging specific. Kailangan po nating maging measurable. Kailangan po nating maging emotional. Kailangan po nating isulat yung vision mo at gawin mo talaga itong maging malinaw. Hindi po pwede na blurry. Blurry po yung nakikita po natin kay Live Good. Yung goal mo should be crystal clear. Natatanaw mo yung sarili mo. Begin with the end of the mind. Kasi
Pag isinulat mo kasi, kapag nakikita mo ito in your mind, kikilos ka kagad. How does it feel like, no, to become diamond? How does it feel like, no, na umiinom ako ng mga supplements? Wala akong sakit sa tuhod, mabilis ako matulog. Ask those questions sa'yo. Hindi pwedeng nasa isip lang. Kailangan nakasulat, malinaw, specific. Isulat mo ang goals mo, yung income mo, yung team, yung rank. Gawin mong specific, measurable, basahin mo ito araw-araw. Kasi ang malinaw na vision, malinaw ang direksyon. At kapag malinaw ang direksyon mo, mas mabilis ka kikilos. Mas focus ka. Mas consistent ka. Because clarity, it creates action. And confusion, it creates delay. Kaya on Monday, wag po kayo mawawala because we will be talking about direct messaging. Paano ba kayo mag-reach out sa mga prospect nyo? Kasi baka doon pa tayo kulang. Na-topic na to last time pero maaaring hindi natin na-review. Kaya bago po umabot ang Monday, I gonna be sending to you the videos na kailangan po nating i-review para masundan po natin yung ating pong topic. So, kung gusto mo nang mabilis ang result natin, linawin na natin ang vision natin. So ngayon, hindi pwede yung gusto ko lang kumita. Kailangan malinaw, kailangan emotional, nararamdaman natin ito. Ngayon, I have this 5 guide questions na sasagutan po ninyo. Pag ito po nasagutan nyo, malaking tulong po ito sa inyo sa pagbibuild nyo kay Live Good. Question number 1. Ano ang specific goal mo sa Live Good? Sa next 30 days, 60 days, and 90 days. Sa income mo, sa team size mo, sa rank and activity. Maaaring kaya hindi tayo umuusad kasi yung goal natin hindi maliwanag. So number 2, ulitin ko no, ano ang specific goal mo sa Live Good on the next 30 days, 60 days, and 90 days? Kindly answer that question. And number 2 is, kung magiging consistent ka at ma-achieve mo ito, paano mababago ang buhay mo at ng family mo? Ano kayang buhay ng family mo? Ano kayang buhay ng mo sa sarili mo? How do you feel good about yourself? And number 3, bakit importante sa'yo ang goal na ito? Ano ang deeper reason mo? Bakit importante sa'yo ang goal na to? Bakit? Maaaring ang goal mo is makauwi ka na sa Pilipinas o kaya naman makapagpatayo ka ng bahay kasi ayaw mo nang magrenta o kaya ayaw mo nang sumiping, ayaw mong umasa na pag nag-retire ka, aasa ka lang sa anak mo. So whatever is that, make it so compelling. Naalala ko sa mentor ko dati, kailangan yung goal mo, iiyak ka. Iiyakan mo yung pangarap mo. To the point na hindi ka papayag na hindi mo to mag-goal. Iiluluhod mo yan sa Panginoon. So number 4, anong klaseng leader ang gusto mong maging habang inaabot mo ang goal mo na ito? What kind of leader you want to become while you are achieving your goal? Number 5, kung walang limit, walang takot, o walang doubt, ano ang pinakamalaking result na gusto mong ma-achieve kay Live Good? Be answer. Be specific. Be honest to yourself. So those are the 5 questions that you are going to answer. Did we check? So dito, ano po yung reality check natin dito? Sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us search and try our ways and turn again to Lord. So ibig sabihin, what we are doing right now, bakit tayo kailangan sagutan yung mga tanong na yon? Because we need to have an honest assessment. Honest evaluation. No excuses because the truth begins growth. Yung katotohanan,
yun ang magbibigay po sa atin ng growth. Hindi ito para i-judge natin yung sarili natin, napalpak tayo, hindi yon. Ito ay para makita natin yung totoo. Okay? So, learning so far. So, ano yung mga questions natin dyan? Nasaan ka ngayon sa business mo? Invitations mo? Ilan ba? Presentation mo? Follow-ups? Income? Ano ang ginagawa mo consistently everyday sa negosyo mo? Ano ang biggest challenge mo? Limiting belief mo ngayon? Mahiyain ka? Ano ba? Ano ba yan? Saan ka nagkukulang? Activity ba o consistency? Saan tayo kulang dyan? Nakikita mo ba yung gap between sa ginagawa mo ngayon as a resulta mo na gusto mo? So those are the possible guide questions. Okay? So next, we talk about our goals. Tama? Coach Vic, I need to answer the call of nature. Ihingi na po ako. Kaya po napapansin nyo, sobrang bilis ko na magsalita. So, take it away muna, Coach Vic. Yung 5 questions po, sana po na nasagutan po natin yun. Okay? So, nasulat mo ba, Coach Vic, yung 5 na yon? Yes, Coach. Okay, sige. Kindly, ano mo na lang uli. CCR lang ako mga coaches, ha? Excuse me for a while. Okay. Okay, magandang gabi po. Good evening. So, clarity creates action. Ito yung mga 5 guide questions. Ano ang specific goal mo sa likod? In 30, 60, 90 days. So, we have to be very specific na parang i-ano natin na for the next 90 days, for the next 30 days, parang short term, medium term, at saka long term. May ano pa, 1 year, may 3 years, 5 years. So, how would you see yourself in the next 30 days? So, ano yung gusto mong achieve? So, we have to be very specific. Yung tinatawag na begin with an end in mind. So, just imagine what will you become, what will you be, what will you achieve in the next 30 to 60, 90 days. So, yun. And kung consistent and achieve, kung consistent, ano kaya ang buhay? So, parang Anong mababago? Parang you assume that your wish is already fulfilled. Yes. Na-fulfilled na yun. So, ano kaya? How would you see yourself? Yes. How would you feel that your wish is already fulfilled? So, then the third is, bakit importante sa'yo goal na to? So, Yes. siyempre, pag ma-achieve natin tong goal na to, kasi may financial na reward. So, siyempre may mga may mga gustong siguro ma-achieve na parang mababago yung buhay natin. Yan. So, kailangan talaga na ma-achieve dahil Yes. there's Okay, sige Coach Vic. Thank you. I will continue na kasi we need para at least magkaroon tayo ng parang session mamaya for open discussions. So tanong ko lang sa inyo, are you appreciating this? Are you learning on this topic? Yes. How do you find it, Coach Vic? Yes, we are learning. Parang talaga, it's Is it hitting you hard?
Yeah, parang yung tawag natin ouch talaga. Ouch. Parang ouch, 'di ba? Parang aray ko, 'di Na ba? O Candy, natatawa ka. How do you feel about it? Meron bang mga ouch factor dito? Sino dito? Aminin po natin. Aray! Aray ko! May maraming mga ouch moment, no? Pero guys, hindi po ito para i-criticize tayo, ha? So this is a thorough evaluation kasi paano tayo mag-grow kung wala po tayong realization. Kung hindi po natin nakikita yung sarili po natin. So we talk about the clarity of our vision. So yun po yung mga tanong, ano? So anyway, para dun sa mga hindi nakaka-catch up sa mga tanong, kasi yung mga tanong na yon, you really have to answer that. Bakit kailangan mo siya sagutan, mga coaches? Para ma-process. Can you please type the word process? Para ma-process. Kumbaga, yung sarili po natin ngayon, niluluto po natin. We are construction in progress. Niluluto po tayo para maging diamond, para maging ano talaga tayo na leader. Becoming. Kumbaga nandun tayo of becoming the person. Yung ma-achieve natin yung mga goals na yan. Kaya ito, may pressure. May pressure talaga mga coaches. Kasi you have to answer this, no? You have to give an honest answer to yourself. And the next one, we talk about reality check. Nasaan ka ngayon, di ba? Nasaan ka na ngayon sa business mo? Nasulat natin yon, ano? Ano ang ginagawa mo consistently everyday sa negosyo mo? Number 3, ano ang biggest challenge mo or yung limiting belief mo ngayon? Saan ka nagkukulang? Sa activity ba o sa consistency? Number 5, nakikita mo ba ang gap between sa ginagawa mo at saka sa result mo? So just give an honest feedback to yourself. And you can also have a coaching call. Ito pong mga questions ko na to, for those who want na magpa-coach, yan, screening na po tayo dito. Kung sino sa inyo ang gustong magpa-coach, no, just inform me. And we will have a coaching call on this. And you need to answer that question para ma-process po natin, para mas matulungan ko pa kayo na i-process po natin ito. Naintindihan po? So, agree? We learn on that. And next one, after the realization is, we got to talk about the options. What are the options? What are the strategies? Ano yung possibility ng expansion? Next na topic that we are going to talk is, nasa coaching session po tayo. Etong tinatakil ko na po sa inyo, this is very important. This is seeing your blind spots. These are seeing your blind spots, our blind spots. So we talk about our goals, yung clarity ng vision natin. We tackle about reality check, nasaan po tayo ngayon. And now, nandito na po tayo sa mga options. Ano po yung mga possibility ng expansion po natin? So, sabi po sa 1 Corinthians verse 16-19, for a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. So, yung focus po natin dito is expand thinking. Maraming paraan. Kailangan laging maging open. Yung nandoon tayo sa possibilities na hindi po tayo dapat ma-stock up. May paraan. Kailangan lang mag-isip at kailangan lang natin kumilos. So yung ating questions po dito, number 1 is, ano ba ang pwede mong gawin? Pakisulat po, no? Guide questions po ito. Number 1, ano ang pwede mong gawin para ma-improve ang daily activity mo using 333 Faithful Framework? Ano ang pwede mong gawin para ma-improve ang daily activity mo? So you have to process that. You have to answer that. Number 2, sino ang pwede mong lapitan, okay, para matulungan ka? Is it book? Is it your upline? About your struggle? About your difficulty? Sino ang pwedeng tumulong sa'yo? Number 3, ano ang pwede mong baguhin sa current system mo para mas maging effective? Nasa mga options na po tayo kasi in every problem there is a solution. Dito po natin sasagutin bakit tayo na-stuck up. Kung walang takot, walang doubt, anong bold action ang gagawin mo today? Number 4 po yun.
And number 5, ano ang isang bagay na hindi mo pa ginagawa ngayon na pwedeng mag-level up ng results mo? So if you're gonna answer these 5 questions, kahit itong 5 questions lang na to, magbibigay ito sa atin ng napakadaming options at strategies para ma-next level natin ang ating business. Okay? So, we're about to finish na actually. Next is yung willingness and action. Ito na po yung ating commitment check. Sabi po sa James 1 verse 22, "But be you doers of words and not hearers only, deceiving on your own self." So kumbaga hindi lang tayo maging hearers, tayo ay maging doers. So yung decision point natin dito mga coaches, gagawin mo ba talaga? Dito po kasi nagkakaiba ang nakikinig sa gumagawa. So, guide questions po natin dito mga coaches. Alam nyo, itong topic na dinidiscuss ko sa inyo, I paid this for 20,000 for 2 days training on leadership coaching masterclass. And if you're gonna answer seriously these questions, at ipaprocess natin yung sarili natin talaga, magle-level up po tayo. So, the questions here on our commitment check or yung willingness side natin. Number 1, ano ang specific actions na i-commit mo sa sarili mo starting today? Ano yung specific actions na yun that you are going to commit starting today? So number 2, ilang invites, follow-ups, post ang gagawin mo daily. That is your commitment to yourself. Number 3, gaano ka ka-committed in a score of 1 to 10? Asan ka dun? Number 4, bakit hindi mas mababa? Because if you're gonna answer this, it will expose your real reason. And number 5, ano ang willing mo na isacrifice? Time, comfort, distraction para mag-level up. So grabe po ito, no? So this is our commitment check sa sarili po natin. If you're gonna answer this honestly to ourselves, this will help us level up para maging committed po tayo sa sarili natin, sa pangarap po natin. And last, no? Ito po yung tracking system po natin. Ito po yung accountability and measurement. So sabi po sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 14 verse 40, let all things be done decently and in order. What gets measured gets improved. Kung hindi po natin tinatrack yung ginagawaan po natin, paano natin mai-improve yung mga areas na mahina po tayo? So we need to evaluate. We need to answer talaga this one. We need to process this. So yung focus natin dito, yung hindi mo tinatrack. Kung hindi mo trinatrack, hindi mo talaga alam kung nag-i-improve tayo. Halimbawa ito, binigyan po tayo ng questions. Pero hindi naman natin prenases, hindi natin sinagutan. Kahit ang ganda po ng magiging turnout nito sa atin, pero we are not honest para sagutin talaga to, parang wala lang. Pumasok lang sa kabilang tenga, lumabas sa kabilang tenga, wala pong na-process po sa atin. So dito, yung questions po natin is, paano mo tinatrack ang daily activities mo? May notebook ka ba? May journal ka ba? May tracker ka ba? May system ka ba ngayon? Like for example, ako, yung planner ko, pag wala po ako nang isulat dyan, ibig sabihin wala akong ginawa. May system ka ba ngayon? Kung wala, ano ang sisimulan mo today? So yung notebook mo, yung contact list mo, ayusin mo ba? So kailangan mo i-review ang progress mo. Kailan mo i-review ang progress mo? Is it daily or is it weekly? Sino ang accountability partner mo sa journey na to? Is it your upline? Upline lang naman talaga di ba?
O kaya naman pwedeng ang family mo. Pwede mong kausapin yung pamilya mo, anak, medyo nagbabawi ako ngayon sa negosyo ko. So yung mga ibang errand sa bahay, intindihin niyo ako kasi akin na lang yung ganitong task. That's how I negotiate also sa bahay kasi wala kaming helper ngayon. So sino ang accountability partner mo sa journey na ito? And number 5, paano mo malalaman kung nag-improve ka after 30 days? So those are tracking points, no? Na makikita po natin na accountable po tayo sa goal talaga natin. Okay? So, ngayon, syempre, etong accountability na to, kailangan may katapat po itong habits. Ito yung identity na natin. Ito na yung consistency transformation natin. Dito na po tayo magkakaroon po ng pagbabago. At sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So hindi lang action, identity change talaga. Identity change talaga. Hindi sapat na ginagawa lang. Kailangan maging ikaw na talaga yon. Become the person that you really wanted to be. Become the person that you really wanted to be. Be intentional to yourself. Be intentional to your growth. Kaya dito, lastly, no, anong habits, ato po yung ating mga guide questions, anong habits ang kailangan mong i-develop para maging successful ka sa Live Good? Please answer that. Anong habits ang kailangan mong i-develop para maging successful ka sa Live Good? And number 2, anong habits or distraction ang kailangan mong i-let go? And number 3, sino ang version ng sarili mo na kailangan mong maging para ma-achieve mo to? Ako, I'm looking up into Danny Johnson kasi siya yung nag-quote sa akin eh. I'm looking up into like Eric Worre. So yung mga successful na tao na we look up into. Paano mo i-reward ang sarili mo kapag naging consistent ka? Yun naman, di ba? Reward mo sarili mo. Pag nagawa ko to, I gonna buy something for me like this. Susweldohan mo yung sarili mo. So kung gagawin mo ito for 90 days, anong klaseng tao ka na after? So medyo mabilis lang yung process natin, pero guys, no, ito pong ating pong coaching call. Ito po, this is a coaching call guide, no? Itong we talk about your goals, we talk about your reality check, we talk about your options, ano yung strategies na gagawin mo, yung mga tracking mo dyan, di ba? Ano yung tracking, paano ka magiging accountable, and then the habits that you are going to establish. Pag ito na process po natin, meron po tayong mararamdamang pagbabago. So, our reflection and assignment, okay po? We're about to finish. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself. Whether you be in the faith, prove your own self. So, what we are doing right now mga coaches is basically self-examination. This is self-evaluation. No denial, total honesty. And yung top reflection question po natin dito, ano ang pinakamalaking realization mo tungkol sa sarili mo ngayon? Number 2, pwede nyo po itong i-review sa ating pong academy. Ano ang isang bagay na kailangan mong baguhin immediately? Number 3, ang daming tanong ngayon, ano? Yung mga tanong na to, pag sinagot natin, yun yung magbibigay sa atin ng clarity. At yung clarity na yun ang magbibigay sa atin ng direction. And number 3, ano ang isang aksyon na sisimulan ko na ngayon? And number 4, ano ang commitment mo sa sarili mo for the next 30 days? And last 5, paano mo patutunayan sa sarili mo na seryoso ka na this time? So mga coaches, no, we're done. Sulat nyo na lang po yung Colossians chapter 3, verse 23. And whatsoever you do, do it heartily, so
as to the Lord and not unto the men. So, ginagawa po natin ito hindi para sa sarili lang natin. Kumbaga, ginagawa din natin to in honor to God. So, yung commitment declaration po natin, you can follow with me. I will take action daily. I will be consistent kahit walang nakakakita. I will lead by example. I will multiply leaders, not just result. I will honor God through excellence and discipline. So, yun. Sabi nga po sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. May katawan nga tayo, pero wala naman yung presence ng espiritu, para lang tayong patay, di ba? Meron nga tayong faith, pananampalataya, pero hindi naman tayo kumilos, it's also dead. So, hindi tayo kulang sa kaalaman. Hindi tayo kulang sa opportunity. Maaaring kulang tayo sa aksyon. Okay? So, about to end, hindi sa dami ng natututunan ang magbabago sa buhay natin, kundi yung dami ng ina-apply natin sa araw-araw. Ano yung ini-implement natin after we step out from the Zoom? Your future in Live Good is not decided by your dreams, but by your daily actions. Okay? So, consistency is the proof that you are serious in your calling. You are enough. You already have enough. And the question, are you now ready to act? So, thank you so much mga coaches. Tayo ay natapos ng 9:12. So, congratulations for this far and we're done. At gusto doon sa ating pong question and answer, sa ating pong discussion, if ano po yung naging impression sa inyo, are you excited para sagutin ang mga tanong na to at ma-process? How do you feel about this? Can you please give your honest emotions, feeling okay lang? Kung masakit, talagang kailangan kasi nandito po tayo sa process. We are processing ourselves to becoming the best version of us. So thank you, okay? And you may now kung sino yung gustong tapos na no at you want to leave, you can leave, but for those who want to stay and deal with some questions, we can have that question. So Coach Vic, meron ka bang gustong sabihin? Participate, open po your camera, those who want to say share something. Coach Vic, is there any lessons? Yeah. Ano ba yung hit hard dito? Maraming tanong, maraming kailangan na sasagutin, no? So it needs time, reflection talaga na parang i-meditate natin to lahat. So I need to process it. So I'm sure na after these questions, merong pagbabago. So sarili natin ang we should be conscious and we should be honest na sasagutin to lahat kasi pag masagot na natin to, that's how we will be able to make a change. So para sa akin, Coach, ang dami talaga na realization na maraming dapat gawin para magkaroon ng change. Transformation. So, Yeah. starts with our thinking, our mind, and then the habits and discipline to really make a change. Kasi pag natin maliwala lang sa Bisaya pa, maliwala. We'll be wasting time, tama? Wasting time. So, thank you, Coach V. So, hopefully next
next session kasi next session na ba tayo mag parang Yeah. Actually, yung mga questions, coach, pwedeng ma-process natin ito. Yung bang need natin ng one-on-one coaching. So, kumbaga binigay ko na po sa inyo lahat yung questions. Francis, you have all those questions. Just get ready. Doon sa mga gusto ng magpa-coach, no? Malaking tulong po ito, promise. Kasi diyan po natin makikita yung mga blind spots. At hindi lang yan. Kumbaga, i-process pa natin. We have to dig deeper para mag-hit hard talaga po sa atin yan. Kasi doon pa lang sa yung doon pa lang sa awareness, tapos hindi naman tayo talaga naging responsible. Tama ba? Tapos andun kulang tayo sa devotion, nakaka-guilty na yun no? So what about the goals? Ano yung goals talaga natin? Specific ba tayo? So yung reality check natin, asan tayo ngayon? Papunta dun sa goal natin. Ano sa tingin natin yung gap? Ngayon nakita na natin may gap. Ano yung mga options natin? Ano yung mga strategies na pwede natin gawin para mapuno ang matrix, para umandar tayo? Paano natin matatrack? 'Di ba? Paano natin matatrack yung growth natin? At ano yung willingness natin na pwede nating gawin para maabot talaga natin? Alam mo yung desire, the deep desire that I gonna do this whatever it takes. And lastly, is ano yung mga habits na i-build up ko talaga para ma-execute ko itong mga particular actions na to. Parang it's all about that Doon umiikot yun. So, pag ito nag-sink in po sa atin at allow natin yung sarili natin na ma-process talaga natin, doon natin masasabi na nag-undergo talaga tayo ng transformation. Kasi Live Good family leaders, I know na maaaring mahirap, sounds difficult, pero ang growth natin is a process. Isipin yung caterpillar, 'di ba? Yung nandito tayo sa ano ba 'yun? Gestation period, 'di ba? Parang yung manganganak, 'di ba? Ang hirap kaya na maging tao. Imaginein mo 'yun, yung period na paano tayo. Pero the moment na na-pass through natin to, na-process natin ito, okay, ito pala yon. Ito yung mga aha moments natin. Ngayon, pag nag-direct messaging topic tayo, next week makikita natin, kaya pala wala ako na po prospect. Kasi wala naman akong binibuild ng relationship. Wala din akong binibuild na relationship, wala akong mini-message, wala akong ini-inform, hindi rin ako nagpo-post. Hindi rin ako nagpe-present, wala din akong daily mode of operation. So pag ito, nakita po talaga natin yan, doon tayo magkakaroon ng deep, thorough learning and evaluation. At doon tayo magkakaroon ng transformation. So God bless everyone! Thank you so much! Bye!